Makakaupo na tayo mga kapatid. Ipagpapatuloy natin at hindi ko na i-recall yung mga topic natin regarding sa temple of rebuilding of the wall in the temple of Jerusalem. Binanggit natin na naunang itinayo ang temple before the wall. Kasi may pagitan po ng pagtatayo yan, pero makikita ninyo sa pagtakbo ng kasaysayan ng pag-aaral natin, bagamat naunang itinayo ang temple of Jerusalem at na-late ang pagtatayo ng wall o pag-aasikaso nito, sabay pong natapos yan. At yan ay ating babaybayin para maintindihan natin na sabay, pag tinapos tayo ng Panginoon, sabay po yan. Complete ang ating pagkakatapos sa atin. So pag-usapan natin, pag-aralan natin ang Book of Ezra and Nehemiah, dahil ito pong aklat na ito, the Book of Ezra and the Book of Nehemiah, ang trato po ng Israel dito, isa lamang po itong aklat. Ito po ay record tungkol po sa pagbabalik ng bayang Israel doon po sa Jerusalem. At dito makikita natin kung paano ini-restore yung kanilang place of worship ng bayang Israel. According po sa utos ni Cyrus the Great, sabi niya, umuwi ang may nasa sa inyo at ipagtayo ninyo ng simbahan o templo ang Panginoon sapagkat siya ay Diyos ng Israel. Kaya sa pamumuno ng kanilang gobernador na si Zerubbabel ay bumalik po sila upang itayo ang Temple of Jerusalem. At dito po ay makikita natin na ito po ang place nung iayos nila, yung inirestore nila ng bayan ng Diyos, yung place of worship. Hindi lang worship, maging ang fellowship in blessing. At kung paano i-provide ng government ng Syria at kung paano sila prinotektahan at nagtagumpay laban sa mga kaaway upang walang lumapastangan po sa kanila. Sa Nehemiah chapter 2 verse 7 ay makikita ninyo, mga kapatid, na ang the Book of Ezra ay nauna po kumpara sa Book of Nehemiah dahil ang Nehemiah, ang Book of Ezra ay about sa restoration po ng Temple of Jerusalem. Samantalang ang Nehemiah ay tumutukoy naman po sa restoration po ng wall o sa pagpapaayos ng wall. Dito po ay nakapokus ang sa kanilang temple at ang temple worship nila, ito po ang heartbeat o yung tibok ng puso ng bayang Israel. Ang tanong ko sa inyo, ganyan ba ang ninanasa? Yan ba ang tibok ng puso natin? Nang tayo ay ma-restore as a spiritual temple of God? Dahil ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16, we are a temple of God. 2 Corinthians chapter 6:16, we are a temple of God. Kaya sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 30, grieve not the Holy Spirit, dahil diyan kayo tinatakan. Hanggang kailan? Hanggang sa araw ng inyong katubusan. Until the day of your redemption. Yung inawit natin kanina. Inawit ni brother kanina. Kaya we are a temple of God. So bawat isa kailangan magnasa na ma-restore ang templo. Bakit kailangan nilang i-restore ang templo? Yan po ay tumutukoy sa relationship ng bayang Israel sa Diyos. Dahil ang Israel was associated in altar. Pag binasa nyo sa Revelation chapter 6 verse 9, meron tinatawag na souls under the altar. It was pertaining to the Jews. Lalo yung panahon ni Hitler. Bakit kailangan nila ng altar? Dahil nang mahulog sa kasalanan si Adan, ang ginawa ng Diyos, nagpaslang siya, gumawa ng altar at nagpaslang ng isang kordero, binalatan yung hayop na inosente at idinamit. Ang sabi ng Genesis chapter 3 verse 20, and he made coat of skins. Dinamitan si Adan ng balat ng hayop upang hindi makita ang kanilang kahubaran. So merong altar kasi doon pinaslang yung hayop. Ang altar ay sumisimbolo ng demarcation line. Ano po yun? Kung saan ang bayang Israel ay katatagpuin ng Diyos sa pamamagitan ng altar. Pero hindi naman dati ganon.
But after the fall of man, kailangan ng altar. Kailangan ng Israel ng paghahandog upang sila ay katagpuin ng Diyos doon. Naalaala niyo si Abel? Sapat yung handog niya sa paningin ng Panginoon, nilingap ng Diyos ang kanyang handog. Sa panahon ni Moses, may mga altar na ginagawa. Sina Elijah gumagawa ng altar kasi yun ay utos sa kanila. Kaya mahalaga na sila ay ilatag nila yung pundasyon, magkaroon ng altar, iaayos nila yung templo ng Panginoon. Dahil yun ang heartbeat nila. Yun ang kanilang pamamaraan ng paglapit sa Diyos. Israel was associated with the altar. Doon sila katatagpuin ng Panginoon. Pero sa atin, hindi natin kailangan ng altar. Because once and for all, naihandog na ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang altar natin, walang iba kundi yung puso natin. Hindi natin katulad ng Israel na literal until now, kailangan nila, kaya nga, ano ang pagnanasa nila? Ma-restore muli ang third temple. Pero bago nila in-restore ang templo, even in the days of Zerubbabel, mga kapatid, there was a war. There was an opposition. Andyan si Sanballat, andyan si Tobias, mga kapatid. Merong digmaan, mayroong strife sa loob, at merong threat outside. Kaya huwag niyong isipin na madali ang pagtatayo ng spiritual temple. Dahil merong kaguluhan sa loob, at meron ding banta sa labas. Ganun ang nangyari riyan. Pero makikita natin dito kung paano nila itinayo na ang isang kamay may hawak na armas, at ang isang kamay ay may hawak na kasangkapan o bricks para mailatag yan. Ano ba yan? Ako pa naman ay matatakutin niya yun. So, nasaan na ako? Okay, babasahin ko muna. So, ang Book of Nehemiah ay tumutukoy sa rebuilding of the walls in the government of the city of Jerusalem. Kasi mahalaga yun. Merong gobyerno, pinangangasiwaan yan, mga kapatid. Kung ano ang ginawa ng Diyos sa natural Israel as a kingdom, His chosen people, sila yung piniling bayan ng Diyos. Yun din po ang ginagawa ng Panginoong Diyos sa spiritual Israel. And we are spiritual Israel. Yan ang ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. We are a royal, holy nation. 1 Peter chapter 2 verse 9. Pakilagay 1 Peter chapter 2 verse 9. You are a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people that called out from darkness unto marvelous light. Yung Israel, tinawag buhat sa kadiliman. Wala silang ugnayan sa Diyos, madilim. Nakalagayan, walang ugnayan sa Diyos. Hindi tayo inabandon ng Diyos habang tayo ay naglalakbay. God is always watching us, mga kapatid. Binabantayan ka, tinitingnan ka ng Diyos. Akala mo lang, pinabayaan ka na ng Diyos. Akala mo, inabandon na ka ng Diyos. Hindi ka inabandonan ng Diyos. Kung nakita mo, isa na lang yung bakas na, isang pares na bakas na lang ang nakikita mo habang ikay naglalakad. No. Dahil sinisisi mo na marahil yung Diyos, Lord, during the times na ako'y masaya, 2 bakas yung nakikita ko. But during the times of the saddest part of my life, sabi niya, I noticed that one footprint in the sun. Anong kanyang narinig na tinig? My son, my dearest son, I will never leave you nor forsake you. Because during the time of the hardest of your life, yung hindi mo na kaya, then I will carry you. Akala mo ikaw ay lumalakad sa sarili mo, hindi. Pasan-pasan ka na pala ng Panginoon, kaya isang paris na lang ng bakas ang nakikita mo. At yan ang ginagawa ng Diyos sa ating panahon. Because from the darkness of your life, tinawag ka into a glorious and marvelous light. Dinadala ka sa kaliwanagan ng Panginoon. Wala tayong unawa sa salita ng Diyos dati.
Ang alam natin, sumamba lamang, umupo lamang, akala natin born again na tayo. Pero dadalhin ka ng Diyos into marvelous light. Ano yung marvelous light? Sa pagkaalam ng 100% na katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Dahil ang iglesia ay dumaan sa panahon ng halos 1,000 taon under the control of Thyatiran Church Age. Ang Biblia ay sinarado na, sinunog na, pinapatay actually ang mga nagdadala ng Bible nung araw. Sino ang mga namatay na Bible translator? Isa dyan, si William Tyndale, si John Huss. Dahil lamang sa pagdadala ng Biblia, sapat yun para sila ay mamatay, capital punishment. Samantalang sa ating panahon, pwede mo nang dalhin malaya. Bakit ayaw pa nating magdala ng Biblia? Bukod sa daladalang Biblia natin, we are a living epistles of God. 1 Corinthians chapter 3 verse 3, 2 Corinthians chapter 3 verse 3, if my memory serves right. Kahit tayo mismo yung Biblia. So the church must come back to the Word of God. Ang church, ang bawat mananampalataya, kailangan bumalik sa salita ng Panginoon to be restored to the right foundation. Hindi naman sila pwedeng magtayo ng templo doon sa lugar ng dayuhan sila. Ano yung lugar na dayuhan? Nandun sila. Nandun sila sa Babylon. Hindi naman sila pwedeng magtayo ng temple doon. Kasi ang sabi ng Panginoon, kung saan ko ilalagak ang aking pangalan, doon ninyo ako sasambahin. Kaya meron talagang place of worship kung saan dapat itayo yun. Kaya sa iyong kabuuan ng pagkatao mo, saan mo dapat ilagak ang salita ng Diyos? Sa utak mo, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6, knowledge is pop up. Saan mo ilalagay ang salita mo? Saan mo i-store ang salita ng Panginoon? Walang iba kundi sa puso mo. Yung kaluluwa mo, doon mo ilalagay ang salita ng Diyos. Dahil doon lamang sinabi ng Diyos, doon nyo i-store ang aking salita. Mga kapatid. Dahil pag ang salita ng Diyos ay dumating lamang sa utak lang, sa ulo lang natin, ang tendency, habang tumatanggap ka ng mensahe, lumalaki ang iyong karunungan sa salita. Alam niyo yung hydrocephalus? Yung may karamdamang palaki ng palaki ang ulo. Ganyan po, mga kapatid. So, kailangan nating i-restore sa tamang pundasyon. Kaya sinugo ang Malakay chapter 4, ang messenger sa ating huling panahon, to turning the hearts of the children to the fathers. Yan po ang kanyang trabaho. So then God will help build the wall. Itinayo ang pundasyon through the prophet. Si Brother Branham, itinayo niya. Pero ang wall, ang magtatayo nito, ang mag-iingat nito, walang iba kundi ang fivefold ministry. The fivefold ministry, mga kapatid, ang mag-iingat nito. Iyan ay napakagandang halimbawa, type. Mga kapatid, kaya ang ating laging pinag-aaralan, type and shadow. Sabi nila, huwag nang pag-aralan ng Old Testament. Hindi naman bahagi ng panahon natin yan dahil nasa New Testament na natin. Pero ano sabi ni Pablo sa Galatians chapter 3 verse 24? The law is our schoolmaster that bring it unto Christ. Hindi mo mauunawaan ang lumang tipan kung hindi mo babasahin ang matandang tipan. Mga kapatid, dahil ang fulfillment ng matandang tipan ay ang bagong tipan. Lahat ng naganap, lahat ng naisulat sa matandang tipan was pointing to Christ. Si Kristo yung pinaslang na kordero doon sa Garden of Eden. Si Kristo ang tipo ng inihandog ni Abraham na kanyang anak. Alam niyo ba yan? Ano ang nasabi ron? Jehovah Jireh, the Lord will provide a sacrifice. Pero sino ba ang perfect sacrifice? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Si Kristo mismo yung perfect sacrifice. Siya ang Jehovah Jireh. Ang Diyos ang naghanda. Siya rin ang Jehovah Rapha. Siya ang lahat ng tinitukoy ng matandang tipan.
yung, yung sa Leviticus chapter 16, ay merong kambing doon na dalawa, na kung saan, ihahagis yung lats, parang tuskoin, ihahagis ito, yung bilog yon. At kung yung isang lats ay mapunta doon sa isang kambing, yun ay para kay Hazazel. Ano ang gagawin doon sa kambing? Dadalhin yung kambing, ipapatong ng high priest yung kanyang kamay doon sa ulo ng kambing, and then ang kasalanan ng bayang Israel, malilipat ngayon doon sa kambing. At yung kambing ay dadalhin, pasaan? Doon sa kabundukan. Walang kailanmang sinong pumatay doon sa kambing na yon. Hahayaan yung kambing ay mamatay doon sa bundok na yon. Bakit hindi papatayin? May tanda yung kambing na yon. Mga kapatid. At type ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kambing is matigas ang ulo, makasalanan. Pero si Kristong walang kasalanan, inaring makasalanan ng Diyos dahil sa kasalanan natin. Kaya siya yung kambing na yon. Pero meron pang isang natitirang kambing. Papaslangin siya at yung dugo na yon, 7 times papasok ang high priest sa templo, iwiwisik dun sa lid of the temple, dun sa Ark of the Covenant, 7 times. Pag 7 labas niya at buhay siya, ihipan ang trompeta ng mga saserdote, ng mga Levites, ihip ang trompeta. That is the sign of Jubilee o paglaya nila. At bibitawan ni Brother Alan yung araro niya. Tatawagin siya ngayon, pakikuha mo nga yung pag-igib mo nga ako ng tubig at ako'y maliligo na. Sorry po, malaya na ako ngayon. Malaya na po ako. At ibalik mo lahat ng aking, yung kinumpis ka mo sa akin, ibalik mo sa akin at yung bayad pa po nito. At pag narinig mo ang trompeta, sa panahon na yun, lalaya ka na. And every 6 years, tutunog ang trompeta. In the 7th year, tutunog ang trompeta ng paglaya. Pero dahil mabait ako sa iyo, provided ko lahat ng mga kapritsyo mo, hindi ka na lalaya. Sasabihin mo, hindi na lang ako lalaya. Dadalhin kita sa doorpost at bubutasan ng high priest ang iyong tainga. Hindi mo na maririnig ang trompeta ng paglaya. Yan ay type ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, lahat po yan ay type ng ating Panginoong Jesucristo. Nang sila ay umalis doon sa Egypt, merong pillar of fire sa gabi. Merong pillar of cloud sa araw. Yan po ay type ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang gumagabay sa kanilang paglalakbay. Bakit? Ano ang purpose ng ilaw, ng liwanag na ito? Ang mga mababangis na hayop na nag-aabang sa kanila, bilang pagkain sila, pag nakita nila ang liwanag, ang mga mababangis na yan, katulad ng leon, takot sila sa apoy. Hindi ba't sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, the enemy is like a roaring lion that seeking me devour. Kapag ipinagpauna natin ang ating Panginoon Diyos sa ating paglalakbay, spiritual journey natin, mga kapatid, ang kaaway nakaantabay lang sa iyo yan. Pero habang ikaw ay nakasunod sa salita ng Diyos, walang magagawa ang kaaway sa iyo. Pero oras na magbago ang iyong pag-iisip, ninanasa mo pa lamang na ikaw ay humiwalay na sa salita ng Panginoon. Iiwanan ka na ng Diyos. Uumugin ka na ng kaaway. Tatalunin ka ng kaaway. Bakit? Wala ka ng proteksyon ngayon. Dahil ang proteksyon mo ay yung liwanag. Ang proteksyon mo ay ang salita ng ating Panginoon. Sa ating spiritual journey, hindi lamang proteksyon ito, kundi ang salita ng Diyos ang mag-aalis ng lahat ng iyong kasalanan. 1 John chapter 1 verse 7. If you have fellowship in the light, because He is in the light, we have fellowship with one another. In the blood of our Lord Jesus Christ, cleanseth all our sins. 1 John 1:7. Ang salita ng Diyos ang pwedeng mag-alis lamang ng lahat ng ating kasalanan. Kaya mahalaga ang fellowship, mga kapatid. Ano bang ibig sabihin ng fellowship? Nakasakay sa ship? Dalawa yan. Kaya 2 or 3 gathered in my name. I'm in the midst. Kung saan 2 o 3 nagkakatipon, nagsisharing ng Word of God, nandun si Kristo. Kapag humiwalay ka, kawawa ka mga kapatid.
Dahil yan ang kasalanan ni Eve. Humiwalay siya sa salita ng Panginoon. Oras na ikaw ay humiwalay, ano yan? That is a sin. At ang kasalanan is unbelief. Ano man ang hindi mo pagsampalataya sa salita ng Diyos, that is unbelief. Kung hindi mo pa naintindihan, huwag kang mag-close. Huwag mong tuldukan. Magkama ka lamang at hingin mo sa Panginoon. Ano sabi ni Santiago, James 1:2? Kung sino man na nagkukunang ng pananampalataya, let him ask wisdom. Humingi kayo ng wisdom para maintindihan lamang kung ano po ang programa ng ating Panginoon. Ituloy natin sa Ezra 1 hanggang tuloy-tuloy natin. Ito po ay binasa ko na pala noong nakaraan. Ilagay nyo na lang dyan, Ezra chapter 1 verse 1. Ito ang hari ng Persia, ang pangalan niya si Cyrus. Si Cyrus, 150 years ay inihula na sa Isaiah 54, if my memory serves right, or 45, na siya ang pinahira ng Diyos upang palayain ang bayang Israel. At nung makita niya, ako pala yung tinutukoy ng propesiya na yan. Kaya ang ginawa niya ay, tinawag niya lahat ang mga Israel. At sabi niya, sino man ang may nasa sa inyo, umuwi kayo at ipagtayo nyo ng templo ang Diyos ng Israel sapagkat siya ay Diyos. Ito po ay sa panahon na ang Israel ay nadala sila doon sa Babylonian Empire. Sila ay alipin sa loob ng 70 taon dahil yung propeta nilang si Jeremias na nangaral sa loob ng 40 taon, iwala man lang na-convert na kahit isang Israelite. Remember, 40 years ito, Brother Impoy. Nagpastor sa Israel, wala man lang isang na-convert. Isa lamang ang nakinig sa kanya, yung sekretary niyang si Baruch. Kaya hindi pamantayan sa pagiging ministro ng Panginoon na marami kang miyembro. Dahil si Jeremias, wala nga kahit, kundi isa lang yung kanyang sekretary lamang. At ang masakla pa, siya ay ikinulong sa burak. Halos ikamatay. Iniahon lang siya ni Nabucodonosor. Sabi na, yung propeta nila, papatay na nila. Yan po, mahal na Haring Nebuchadnezzar, yan po ay nagpropesay sa iyo. Puntahan mo, iahon mo, dahil mo nga sa akin. Paliguan mo. Biro mo, sa dumi, ikulong ka ron. Nakaganon ka na lang. Hindi ka na makakaahon doon. Iniahon siya. Sabi niya, saan mo gusto? Gusto mo ba dito na lang sa amin, sa kaharian ko? Sabi niya, ayoko pong kasama yung bayan ko. Papatayin po ako niya mga yan. Saan mo gusto? Doon na lang po ako, pupunta ako ng Egypt. Alam mo ba kung ano kamatayan ni Jeremiah? Pinatay siya mismo ng kanyang kababayan. Hinabol pa siya hanggang Egypt. Yan po ang history ng Biblia. Anak, yan ay lingkod ng Panginoon. Na inilagay ng Diyos para mangaral sa kanila. Pero hindi siya basta nangaral. Ang kanyang mensahe, to destroy them all. Kung hindi kayo susunod, mawawasa kayo. Hindi magandang mangaral si Jeremias. Diretsahan niyang sinasabi, ito yung mangyayari sa inyo. Magpasakop muna kayo sa Babylonian Empire. Tuturuan kayo, ang tigas ng ulo ninyo. Sabi niya, traitor natin to, kalaban natin ito, ipagkakanulo tayo nito. Yan ang buhay. Kaya si Jeremias ang the crying prophet. Mga kapatid. At nang sila po ay, after 70 years, overthrow na ang Babylon. Natalo sila sa digmaan ng Persian Empire. Magaling sa digmaan itong Persian Empire. Natalo sila. And then, mga kapatid, ang ginawa ng Persian Empire, natalo na siya ito at pinabalik na itong bayang Israel. Now, in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. Sinusunod lamang ng king of Persia kung ano yung inihula ng bibig ni Jeremias na only 70 years ang subjugation lamang ng aking bayan, palalayain niyo siya. Kaya pinalaya na sila. At ang salita ng Diyos kailanman ay hindi po yan nabibigo. Yan ang sinabi ni Kristo.
Heaven and earth will pass away, but my word shall not pass away. Kahit po tuldok lamang yan. Mangyayari po yan ayon sa itinakdang panahon, ayon sa allotted time. Kaya, kung sinasabi ninyo at naririnig namin, sinasabi namin, naririnig ninyo, o naririnig sa iba, hindi tayo marapture-rapture dahil sa iyo, hindi ka pa kumpleto. No? Merong allotted time na itinakda para sa atin. Dahil when the red was flashing, sabi ni Brother Branham, kapag nakita na siya'y naghihintay ng tren at nagpa-flash na ang kulay pula, kung kumakain siya ng mani, itatapon na niya yung mani, kukunin niya yung gamit niya para maghanda na siya. Dahil pag naiwan ka, walang second chance, wala nang kasunod na biyahe. Meron man, matagal pa yon. Tribulation na yon. Nakikita na natin ang mga signs. Nagpa-flash na ngayon, nagbibigay na ng warning, anong gagawin natin? Gaano kalaki ang bagyong ito? Gaano kalaki ang lawak nito? Gaano kalawak ang diameter nito? Dati 500 kilometers diameter lang. Ngayon ay 1,700 na. Buhat dito hanggang Mindanao ay 1,300 kilometer lang. So napakalawak. Entire Philippines ay nasasakop po ng bagyo na ito. At manalangin tayo na sana ay wala namang malaking perwisyo ang gawin ito. Dahil yung tinamaan yung Cebu, grabe po yun. So, meaning, mga kapatid, ito ay mga signs. Saan mo mababasa sa Bible? Sinabi ng Matthew chapter 24. At mismong binanggit ni Pablo sa Roman 8:22, ang mundong ito'y humihibik. Gusto na ring maborn again. So, ang salita ng Diyos, hindi po yan mabibigo. Tandaan po natin, we are living at the hour that the Word of God by the mouth of the prophet William Marion Branham, we also be fulfilled. Kung ano yung sinabi ni Brother Branham, dahil siya ang mouthpiece ng Diyos sa ating panahon, natutupad na. Nagaganap na po ngayon, mga kapatid. Kung paanong sa panahon ni Jeremiah natupad, ganun din po sa ating panahon. Bawat panahon ay may mga porsyon ng salita ng Diyos na natutupad. Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang salita ng Diyos ay napulpil. Pero ang mga Pariseo, ang mga Saduceo, ang mga Iskriba, hindi po nila na-recognize, hindi nila napagkilala ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit, kiniklaim nila, mga kapatid, na sila ay anak ni Abraham. Meron silang Moses at meron silang mga propeta, pero hindi po nila kailanman binalikan kung ano ang kasaysayan nila, ang kanilang kamangmangan. Mga kapatid, alam nila yung kasaysayan. Nagbigay ng pagbabala for 120 years, sabi ng Panginoon, hindi na ako makipagpunyagi sa mga tao sapagkat sila'y karnal, ako spiritual. Gayon man, 120 years na lamang ang haba ng inyong buhay. Di ba yan ang sinabi sa Genesis chapter 6? So, doon sa 120 years na yon, sino ang nakaunawa na 120 years lamang ang itatagal nila? Si Noah lang. Dahil alam ni Noah, ikaw kaya, kung mangangaral ka, Brother Alan, ay 60 years na ako nangangaral, tama na. Pero hindi. Dahil ang sinabi ng Diyos, 120 years lamang ang itatagal. Lagay nyo, Genesis chapter 6. 120 years lang ang magiging buhay nyo. Ano ang ibig sabihin yan? Noah, ikaw ay mangangaral sa loob ng 120 taon. Pagkatapos niyan, gugunawin ko na ang mundong ito. Kailangan lahat sila ay makapasok doon sa arko. Mga kapatid, 120 years na nangaral yan si Noah. Pero, nagkaroon pa ng extension yan, 7 days. Pero nireject nila, hindi nila naintindihan ang kasaysayan. Nang dumating ang Panginoon, ang mga Pariseo, Saduceo, Iskriba, hindi nila naintindihan. Dahil sinasabi, meron kaming Abraham, meron kaming Moses.
But look at the history, mga kapatid. Kaya lagi ko yung dinadala sa mga history ng Old Testament. Para lubos lamang nung maintindihan ninyo paano ni-reject ng bayang Israel si Noah. Pastor, hindi naman ni-reject totally. Talagang hindi. Dahil nung itinayo nila ang arko sa unang palapag, ang dami nila. Pero pagdating sa ikalawang palapag, nababawasan na. Ilan na lang sila. At pagdating sa ikatlong palapag, 3 na lamang, buong pamilya na lang ni Noah ang nagtatayo. Hindi ba ganyan ang iglesia? Unang bugso, that is justification by faith. Tinanggap mo si Kristo, marami kayo. Pero kapag itinuro na sa loob ng iglesia ang sanctification, the second stage of grace, mababawasan na yan. Marami na ang papalag dyan. Pero pagdating sa baptism of the Holy Ghost, tanging pamilya na lamang ni Noah ang nakikinig. Ganon din sa atin. Kapag ang isang mananampalataya gusto mong baon ng husto sa malalim na pundasyon ng salita ng Diyos, hugasan mo totally, cleansed by the water of the word, ibabad mo sa salita ng Diyos, papalag na yan, iiwanan ka na. Ayaw nila nang nabababad sa salita ng Panginoon. Namamayagpag pa rin ang kanilang laman. Mas gusto nilang mababad sa mga bagay na makasanlibutan. Ganyan ang buhay ng tao, mga kapatid. Kung dati, before the fall, yung 3 na yan, yung tripartite being ng tao, the body, the soul, and the spirit, merong harmony yan. But after the fall, may away na yung 3 na yan. Nag-aaway ng kaluluwa at ang body. Yung gusto ng ating espiritu, ayaw ng katawan. Yung gusto ng katawan, ayaw naman ng espiritu natin. Lagi silang nagkakakontrahan. Kaya hindi yung katabi mo ang kaaway mo. Hindi yung kapatiran mo ang kaaway mo. Ang mismong kaaway mo, sarili mo mismo. Paano mo tatalunin yung sarili mo? Mga kapatid. So, hindi nila napagkakilala. Nandiyan na sina Propeta Moses. Sabi nila, kaya sa panahon nila, nireject nila ang mensahe ng Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, si Cyrus the Great ay type ng ating Panginoong Jesucristo. He typed Jesus Christ as a liberator and good shepherd and conquerors of the enemies. Siya ang nag-restore ng city upang maluwalhati ang Diyos. Hindi ba yan ang ginagawa ng Diyos? Inire-restore tayo as a city of God. Nire-restore tayo ng ating Panginoon. Sabi ng propeta ng Diyos, He is a new creation. May mga covenante ang Diyos. Kanino ibinagay ang first covenant? Kay Adam. Hindi ba? Ang sabi ng Genesis 1:26 up to 28, let us make man in our image after our likeness. And let have domain over the fowl of the air, over all that creepeth upon the earth, over the fish of the sea, over all that creepeth upon the earth. And God, at sinalalang ng Diyos, ang tao. Binigay ang kobenante sa kanila. Binasbasan sila. Binigay ang kobenante. Na sana sa loob ng 1,000 taon, magro-rule sila in a millennium. Pero sinira ni Adam ang kobenante ng Diyos. By what? Pinakinggan ni Adam ang kanyang asawa. Na kumain ng bunga ng pag-aalam ng mabuti at masama. Sinira ni Adam ang kobenante ng Diyos. And the reason, they were cast out. Mga kapatid. Wala na silang ugnayan sa Diyos. Kasi sinira nila yung kobenante. Pagdating ni Moses, God gave the covenant. Di ba pinaakyat si Moses sa bundok at nagpasting siya 40 days? Ibinigay ang kobenanteng ito. Pero sa galit niya sa bayang Israel, pagdating niya, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pinukpok niya ng tablet yung ginawa nilang guyang gintong baka, di ba? Kaya sabi ng Diyos, sumakyat ka at ipararanas ko sa iyo, ikaw naman ang mag-ukit niyan. Kaya inabot ng 80 days yung fasting niya. Pagbaba niya, sugat-sugat na yung kanyang kamay. Siya ngayon ang may dala-dala ng kobenante. Na ano ang kobenante ni Abraham, ni Moses? Ipasok ang bayang Israel sa lupang pangako upang iset as a nation ang bayang Israel. A peculiar people, a holy nation. Pero isang araw, sa sobrang kulit ng kongregasyon ni Moses, ang sabi ng Diyos, 1 beses mo lang Moses ituturo sa batong ito, lalabas na ang tubig at paiinumin mo na sila.
sa galit ng matandang pastor ng Israel. Kinuha niya yung kanyang tungkod at hinampas niya ng 2 beses yung bato at sumagana ang tubig. Tinawag siya ng Diyos, Moises, halika. Dahil hindi mo ipinakilala sa aking bayan ang aking kabanalan, kahit ikaw, hindi ka makakapasok sa lupang ipinangako ko sa iyo. Remember, propeta ng Diyos yan. Tayo pa kaya? Ano bang pinagkaiba natin sa propeta ng Diyos? Isa lamang pagsuway, sapat yun, mga kapatid. Para hindi tayo papasukin ng Diyos doon sa kanyang lupang pangako. At ang nagdala ng kobenante na yan, ang ikatlong pagdadala ng kobenante, mababasa nyo sa Revelation chapter 5, dahil nang katagpuin at gunawin ang baha nung magkamali si Adam sa panahon ni Noah, nasira na yung kobenante sa panahon ni Noah, ang sabi niya, pag nakita mo ang bahaghari, ipinapaalala lamang nito, Noah, hindi ko nagugunawin ng tubig ang mundong ito. Yan ang aking tipan sa inyo, ang bahaghari. Kaya pagdating do sa Revelation chapter 5, habang nakaupo sa trono, yung nakita ni John, merong bahaghari sa itaas. Ano ang simbolismo ng bahaghari? Yan po ay messenger of the covenant. Si Kristo po ang may taglay ng messenger of the covenant. Siya ngayon ang new creation. Siya ang nag-umpisa ng new creation. Na ang tao na hindi nalikha sa imahe at larawan ng Diyos sa ating panahon, buhat in the day of Christianity, sa panahon ni Kristo, siya ang kaunahan. The reason the Bible said, He is the firstborn of every creature. Siya ang panganay sa lahat ng nilalang, ang ating Panginoong Kristo. Kaya tayo ay nililikha ng Diyos sa imahe at larawan. By Spirit, mga kapatid. At si Kristo ang pattern natin. Kaya si Kristo ang siya ang may dala ng kobenante o tinupad niya. Mga kapatid, nagawa ma-overcome ng ating Panginoon Kristo. Kaya naman tayo ngayon na bahagi ng kobenante, nararanasan natin kung anong dinaanan ng ating Panginoon Kristo. Because we are part of the covenant. Mga kapatid, hindi tayo nandyan nakaupo lamang. Makinig kayo, hindi ako tumayo rito para pagbubulahin ko lang kayo. Kaya kung minsan, hindi lang minsan, most of the time, masasakit yung aking sinasabi. To purify us. To refine us, mga kapatid. Kasi kung kayo bubulahin ko rin lang naman, eh di wag na tayo dito. Dalhin nyo ako rin sa kont, magbulahan na lang tayo, di ba? Kung ano po yung sinasabi ng Biblia, yun po yung aking isinasabi lang. We are the conduit of God. Sinasabi lang namin kung ano. Kung ano yung type ng Old Testament, and then ini-explain lang namin ito sa inyo. Through the help of the Holy Ghost, mga kapatid. Kaya lahat po tayo, mayroon tayong pasanin. Lahat ng bawat isa sa atin may krus na pinapasan sa buhay natin. At minsan maganda rin mabigat yung krus yung pinapasan natin. Kasi pag magaan yung krus ni Jela, pa-easy-easy lang yan. Di ba? Pero pag mabigat na yung krus mo, sis, luluhod ka dahil nabibigatan ka na. At pag lumuhod ka, yun ang panahon ng paghingi mo na ng tulong sa ating Panginoon Diyos. Pero habang yung pinapasan mong krus magaan, parang bulak lang, okay lang, di ba? Pero oras na ikaw ay dumaranas ng halos lumuluhod na yung talagang hindi mo na kayang tumayo, doon ka tutulungan ng Panginoon. Dahil ayaw ng Panginoon na ikaw lamang ang magpapasa ng krus. Naalaala nyo si Simon the Cyrene, yung taga Nigeria, na tumulong sa pagpapasan ng krus. Habang pinapasabi niya, halika, pasanin mo ito. Wala siya magawa eh. Roman soldier yung nag-utos sa kanya. Bumagsak na si Kristo. Tulungan mo, pasanin mo yung cross. Nagdadabog pa si Cyrene, yung si Simon the Cyrene, di ba? Pinapasan niya. Pero nung pinasan niya yung cross, anong kanyang naramdaman? Pag binasa niyo the book of Acts, converted si Simon. Bakit siya na-convert? Nung pinasan niya yung cross, naramdaman niya eh. Mabigat pala ito ah. Hindi pala ganito kadali ang magpasa ng cross ah. Naging bahagi siya nung hirap ng Panginoong Kristo. Nung pinapasan na niya yung cross.
Hindi lamang yon, naaamoy niya ang ating Panginoong Kristo. Hindi lang yon, naririnig niya yung panaghoy, yung impit na hirap ng ating Panginoon. Kaya habang pinapasan mo yung cross ng kahirapan ng buhay mo, doon mo mararamdaman ang paghinga ng ating Panginoong Kristo na hinahabol niyang halos mapupugto ng hininga ng Panginoon. Kaya kung nakakaranas ka ng pagpapasan ng krus, huwag kang sumuko. Kasama mo ang Panginoon. Dahil yan ang ipinagkaloob na anointing ng mga mananampalataya sa panahon ng Smyrna. Ang anointing ng calf, na taglay-taglay dapat ng bawat isang mananampalataya. The burden sacrifice. Kaya nilang itawid ang kanilang pananampalataya hanggang sa dulo ng kamatayan. Hindi tayo pwedeng ihiwalay ng kamatayan kay Kristo. Yan ang sabi ng Biblia. Who can be... Romans chapter 8, verse 31 up to 35. Who can be against us? Okay. Ano ba ang pwede magpa-kuwan sa atin? Ang mga kahirapan? Ano sabi riyan? Sino sa verse 35, sino maghihiwalay kay Kristo na namatay? Oo, yaong nabuhay na mag-uli sa mga patay na siya nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Sino maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib o tabak. Sabi ng Biblia, we are more than conqueror. Higit pa tayo sa mananagumpay. Kaya kung nakakaranas kayo ng pagsubok ng buhay, mga kapatid, hindi tayo kayang ihiwalay kay Kristo. Hindi pwedeng maghiwalay yan. Ang nobya at si Kristo, hindi pwedeng paghiwalay niyan. Kaya nga, even the Old Testament, mga kapatid, yung type and shadow, kaya di ba, ano sabi ni Joshua? As for me and my house, we will serve the Lord. Isang pamilya tayong naglilingkod sa Panginoon. Ngayon, dahil pasaway itong si Sister Marjorie at saka si Sister Jelay, di naman naatin ng gawain. At pagdating ng after Great White Throne Judgment, kayong dalawa, hindi ko na namin kayo pwedeng maipamagitan pa. Ito ang panahon ng pamamagitan namin kayo sa inyo sa Diyos. Dahil after Great White Throne Judgment, ibubulit ang mga taong hindi ligtas sa dagat-dagat ng apoy. Pagkatapos niyan, papahirin na ng Diyos ang luha sa ating mga mata. Wala ka nang maalaala pa. Kaya ito yung panahon. Halimbawa lang. Okay, tuloy tayo mga kapatid. Okay. So, yung itinayo yung temple ni Isra, dahil ang Israel without a temple, hindi sila pwedeng tawaging bayan ng Diyos. Makinig kayo, a city without a temple is not regarded as a city of God. Parang tayo. Kung wala kang Diyos sa buhay mo, hindi ka pwedeng tawaging tao. Hindi ka pwedeng tawaging tao. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Mga kapatid. Dahil from the beginning, yan ang design sa atin. Ayaw ng Diyos mahiwalay tayo. Gusto ng Diyos may pamilya siya. Ayaw ng Diyos yun. Kasi kung hiwalay tayo sa Diyos, wala tayo. Wala tayong magagawa. Kaya nga, spiritually speaking, mga kapatid, nasaan nga ba talaga ang tunay na templo ng ating Panginoon Diyos? Can all claim that God in the midst? Pwede ba nating sabihin, nandito sa kalagitnaan ito ang Diyos? Dahil tayo ay nasa katotohanan, nandito ang templo ng ating Panginoon. So, ang templo ng ating Panginoon, kung nasaan ang salita ng Diyos. Ang Diyos wala sa loob ng iglesia. Tandaan po ninyo, ang Diyos wala sa loob ng iglesia. Ang Diyos ay nasa kanyang salita mismo. Marami namang churches dyan, di ba? Kiniklaim nila, nandun ang kanilang Diyos. Ang tunay na Diyos. No. Ang Diyos
ay nananatili sa kanyang salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yan po ang katotohanan. Ang Diyos ay nasa kanyang salita. At kung ang isang pagkakatipon ay walang tunay na salita ng Diyos, wala po ang Diyos doon sa kanila. Dahil ang iglesia ng Laodicea is a church. Amen ba kayo? Pero nasaan si Kristo? Nasaan ang salita? Outside the church, kaya siya ay kumakatok sa loob ng iglesia. At tayo ay church. Dahil ang ibig sabihin ng church ay galing sa Greek na ecclesia o called out ones. Tinawag palabas. Kaya dapat ang salita ng Diyos ay nasa atin. Mga kapatid. Ang salita ng Diyos ang ating ipinamumuhay. Pero tingnan nyo ang claim ng mga Pariseo, mga Sadduceo, at mga Eskriba. Pag sila ay nananalangin, sila raw ay mga banal. Pero wala sa kanila yon ang tunay na salita ng ating Panginoon. So tuloy-tuloy lang nating basahin yan, mga kapatid. So sa Ezra chapter 4 verse 6, ayan na. Ang sabi rito, from the day of the 7th month, verse 4 muna, Ezra 3 and verse 4. They kept also the Feast of Tabernacles, as is written, and offered the daily burnt offering by number according to the custom as the duty of every day required. Tingnan po ninyo sila. Pinagdiwang nila yung kapiestahan ng mga balag. Alam nyo, may 7 Feasts of the Lord na ipinagdiriwang sila. Yung major yan yung 7 Feasts of the Lord. Pero marami silang pinagdiriwang. Kasi, kada sila po ay nagtagumpay, meron silang mga celebration. Halimbawa, sa panahon ni Esther, after ng sina Esther ay nanagumpay na, meron silang pinagdidiwang na fiesta. Ang tawag doon ay Feast of the Purim. 7 days na pinagdiriwang po nila yan. Yan po ay 7 araw din nilang ipinagdiriwang ang Feast of Tabernacle. And the Millennium, isa lamang po ang ipagdiriwang na fiesta. Walang iba kundi ang Feast of Tabernacles, Feast of the Tents. Bakit? Merong sineselebrate nung tayong Katolik pa, may mga kubul, kung tawagin, di ba? Kinuha din nila sa Bible yan. Bakit kailangang i-celebrate ang Feast of Tabernacles? Kahit sila ay nanduro na, kahit sa Millennium, isi-celebrate ang Feast of Tabernacles. Ano po yun? Kukuha sila ng mga sanga ng punong kahoy, mga dahon, gagawa sila ng tent, at yun yung kanilang kubol. Aalis sila sa comfort zone, doon sa kanilang bahay na di aircon, 1 linggo silang doon lang sila matutulog, walang aircon. Butas-butas yun. Pag nahiga sila ron, yun po ay nakikita nila yung kalangitan. Ano ang simbolo nun? Ipinapaala-ala sa bayang Israel na isang panahon kayo ay mga strangers, ang tinirahan ninyo ay mga tent at butas-butas. Hindi yun kakalimutan ng Israel dahil batas ng Diyos po yun. Ganun ang ipinapaunawa ng Feast of Tabernacle. At doon po ay bumabaha ng pagkain sa Feast of Tabernacle. Sa ika-7 araw, ihahanda nila ang first fruit ng kanilang hinarvest. At punong-puno ng pagkain yung kanilang tent. Ngayon, sino ang kakain nun? Mag-i-invite sila ng mga taong less fortunate, mga mahihirap na taong hindi kayang gumanti. Dadalhin nila yun at kanilang papakainin yun in the millennium. Kahit doon ay siniselebrate nila yan. Until now, siniselebrate. Bakit? Bakit nila papakainin yung mga taong hindi kayang gumanti? Upang i-remind ng Diyos sa kanila, minsan lamang ay merong panahon, may panahon kayong naglalakbay, may mga taong nahabag sa inyo. Na kung paano kayo ginawa ng kabutihan, gantihan din ninyo ng mga kabutihan ang mga taong ito. Maaring namatay na yung mga gumawa ng kabutihan sa atin. Pero yung paggawa naman natin ng kabutihan sa mga tao, sa mga less fortunate people, gumaganti tayo din sa mga taong gumawa ng kabutihan sa atin. Yun po ang simbolismo niyan. Kaya sineselebrate nila ang Feast of Tabernacles. Kaya pagbalik nila ron, ito po yung kanilang celebration. Mga kapatid, and afterward, offer the continual burnt offering, both the new moons and all the feasts of the Lord that were consecrated, and everyone that willing offered free will offering unto the Lord. Araw-araw, naghahandog po sila doon sa templo. Araw-araw yun, bumabaha ang paghahandog nila. According po yan sa tribo nila.
Nagpupunta sila sa templo, naghahandog sila. Kaya nga pagdating doon sa templo, mga kapatid, doon sa labas yon, susunugin po nila yung kanilang handog na templo, handog na hayop doon sa templo. Ibibigay doon sa high priest, susunugin yon. Kaya pagdating mo doon sa loob, sa holy place, pakilagay nyo nga yung holy place, yung templo. Pagdating mo doon sa second place, yung kanina, yung ipinakita ninyo ron. Yan. Doon po sa holy place na yan, dito yan naghahandog ng susunugin. Tapos pagpasok mo ron, may 3 kasangkapan dyan. May 3 furnitures, yung candlestick, yung altar of incense, at saka yung, table of shewbread. Yung table of shewbread, 6 yon na tinapay, representing the 12 tribes of Israel. Pero meron siyang altar of incense. Kukuha doon sa labas ng apoy susunugin para bumango magkaroon ng amoy aroma yung loob. Ganon po yun ang ginagawa nila. Araw-araw, ganon po ang ginagawa. Ngayon, tayo po ba'y araw-araw nagsusunog ng kamangyan upang ang ating inner sanctum ay maging mabangong handog sa harapan ng ating Panginoon? Ano ba yung altar of incense? A symbol of prayer of the saints. Kaya kailangan mo ng panalangin araw-araw. Yan yung paghahandog mo, yan yung pagsusunog mo. Mga kapatid, kaya pagpasok nyo rito, pag-awitan nyo, magbabago yung atmosphere. Mararamdaman nyo ang presensya ng Panginoon. Ganon din sa inner na pagkatao mo. Pag nanalangin ka, lumuluwag ang pakiramdam mo. Gumiginhawa ang iyong pakiramdam. Yan po ay araw-araw na ginagawa nila, pero that is the law. Pero sa atin, naiintindihan na natin na kailangan magsunog din tayo ng insenso, ay yan ay spiritual, kundi yan po ay ating mga panalangin sa Panginoon. Pagkagising pa lamang, dapat manalangin na tayo, may pagpapasalamat na sa Panginoon. Talo pa tayo ng mga kapatid nating Muslim, 5 beses manalangin sa isang araw. Mga kapatid, minsan mananalangin tayo, nakaharap sa pagkain, thank you Lord. Sabay subo na. Di ba? So kailangan ang pananalangin palagi, yan ang backbone ng bawat iglesia. Pananalangin, yan ang gulugod ng bawat mananampalataya. Kailangan mo lagi kang nananalangin. Yan ang ugnayan mo sa Diyos. Mga kapatid, hindi pwedeng ang isang Kristiyano hindi marunong manalangin. Paano ka nakipag-ugnayan sa Diyos? Ang pakikipag-ugnayan sa pamagitan ng panalangin. Kaya nung kanilang maipanumbalik yan, mga kapatid, araw-araw ang paghahandog nila riyan. So ganun din tayo, araw-araw ang ating pananalangin sa Panginoon. Hindi tayo naglilikat sa mga panalangin natin. Tuloy-tuloy. Hindi yung Pastor, aliba, manalangin ka, Lord, sana po, makuha ko po ang isang bagay na ito. Minsan hindi naman ibinibigay ng Panginoon. Alam ng Diyos na ikakapahamak mo eh. Alam niya ng Panginoon. Pero pag binigay ito ng Panginoon, tandaan mo, baka mamaya pagsubok din sa iyan. Minsan yung mga, katulad ng nangyari sa kanila, anong nangyari sa kanila? Paglipas ng panahon, ang kanilang handog, mga kapatid, yan po ay kanilang inaalagaan. At pinipili nila doon sa alaga nila yung kanilang inihahandog dahil ihahandog nila yan ng walang kapintasan. Dumating ang isang panahon, traditional na ang ginagawa nilang paghandog. Hindi na sila nag-aalaga, hindi na sila naghihirap. Anong ginagawa nila? Bibilhin na lamang nila yung kanilang handog. Kaya pagdating ni Kristo, pinaghahampas ngayon yun. Kasi kung mayaman ka, pabili ng baka, dadalhin yun doon, ihahandog. Kung mahirap ka, pabili ng ibon na bato-bato at yun ang kanilang ihandog. Pagpunta nila sa templo, hindi pwedeng wala kang handog. Dahil kahit na ang pinakamahirap na tao, at least, meron ka man lang isang takal na arena na madadala doon sa templo. Yun ang handog mo. Hindi ka papapasukin kung wala kang handog. Kailangan ang handog nila perfect, yung hayop doon. Hindi sila pwede maghandog ng pilay, ng duling na hayop. Hindi pwede yon. Hindi nalulugod ang Diyos doon, kaya nagalit si Kristo. Ginagawa niyong itong tahanan ng aking ama. Gumawa ng lubid at pinaghahampas sila, hindi ba?
Nabasa niya sa Book of Matthew? Kaya, alam ni Kristo, hindi sila dapat maghandog ng abomination unto the Lord. Hindi ba yan ang sabi ni Pablo? Romans chapter 11, chapter 12, verse 1 up to 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. And be not conformed of this world, but renewing your mind. Paghandog natin sa Panginoon, perfect sacrifice din dapat tayo. Pagpunta mo ng church, yung kaisipan mo, hindi na magulo. Handa kang isurrender ang buong pagpapasya mo sa ating Panginoon. Mga kapatid, hindi pwedeng maghandog ka na may pag-aalinlangan. Kaya nga ang Israel, ang kanilang buhay sa loob ng isang linggo, hindi sila pwedeng kumain ng tinapay na mayroong libadura. At sila po ay inihihiwalay. Ang sabi ng verse 5, and afterward offer the continual burnt offering both the new moons and all the set of feasts of the Lord that were consecrated, and of everyone that willingly offered a freewill offering unto the Lord. Verse 6, Ezra 3:6. From the first day of the 7th month began they offer burnt offering unto the Lord. But the foundation of the temple was not yet laid. Ang templo, yung pundasyon daw ng templo ng Panginoon, hindi pa po ito na itatayo, not laid. Hindi pa nailalatag ang pundasyon ng templo. Ano ang ginawa nila? Altar lamang. Upang sila ay makapaghandog. Araw-araw silang naghahandog. Pero ang pundasyon ng templo ay hindi pa maayos. Hindi pa nailatag ang pundasyon. Si Kristo ang pundasyon. Mga kapatid, walang ibang pundasyon kundi ang ating Panginoong Kristo. Maraming Kristiyanong ganyan. Wala pang tunay na pundasyon sa salita ng ating Panginoon. Kung ikaw ay naghahandog na sa Diyos, kailangan meron ka ng pundasyon. Isunod mo ang pundasyon ng iyong pananampalataya. Isunod mo ang pundasyon mo sa salita ng Panginoon. Pero umabot ng 20 years, ang tagal. Bago nila na ilatag ang pundasyon. Dahil may mga kaaway, maraming ganong Kristiyano. Sapat lamang ang sumimba, mga kapatid. At kung hindi na ipundasyon sa salita ng Diyos, ang iglesia, madali yan, mabuhay yan. Nagsisimba nga, naglilingkod niya. Ano kaya kung tayo, since 2013, ini-start natin ang gawain dito. Umabot na tayo ng mahigit 10 taon. Hindi ang iglesia, hindi pundasyon. Hindi na ibaon ng malalim sa kapahayagan ng Panginoon. Sa mensaheng tinanggap natin ngayon. At ang narinig nyo lang pangaral ko ay puro encouragement lang. Hindi ba yan ay type in shadow ng panahon nila na inabot ng 20 years, na meron silang altar, but the foundation was not yet laid the foundation, hindi na ipundasyon. Kaya ang iglesia kailangan ipinupundasyon sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, lilinisin yan bago ilatag ang pundasyon. Di ba may parabola si Kristo sa Matthew chapter 7, verse 23? Nagtayo ng bahay, saan? Doon sa buhanginan, pagdating ng hangin, bagsak. Pero may matalinong nagtayo ng bahay, doon sa bato, at dumating ang unos, na natiling nakatayo ang bahay na yun. Maraming churches ngayon, at maraming individual na mananampalataya, nagsasamba, pero walang pundasyon sa salita ng Panginoon. Katulad ng bayang Israel na ito. At bilang mga manggagawa ng Panginoon, obligasyon po namin na ilatag ang pundasyon sa inyo. Pagdating ng mga apostol, sabi ng Ephesians chapter 2 verse 20, the church was founded by the foundation of the apostles and prophets, and Jesus Christ is the cornerstone. Pero pagdating sa ating panahon, mga kapatid, si Brother Branham, inilatag niya na ilatag ang pundasyon. Pagdating kay Brother Branham, yung pinakang capstone upang maglapat po yan, mga kapatid. Kaya sa panahon ni na Pablo, mga apostol yan. But after the succeeding churches, walang apostol at propetang lumabas. Hindi propeta sina Irenaeus hanggang panahon
ni Wesley, hindi sila mga propeta. Gumamit ang Diyos sa ating panahon ng propeta. Para ano? Ihahayag ng Diyos ang full manifestation of the Word. At yan ang dapat na i-manifest natin. Ang kabuuan ng salita ng Diyos ay i-manifest na natin. Kaya ang sabi ng Biblia, gaano man sila, even the angels of the old, the believers of the old, kahit yung sa Old Testament, ano sabi ng Hebrew chapter 12? They were not perfect without us. Ang kasakdalan nila ay sa ating panahon. Tapos ganito ang uri ng paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos na buhay. Mga kapatid, kahiya-hiya lang tayo sa harapan ng Panginoon pagdating natin doon. Dahil sa atin ibinigay, sa atin gusto ipahayag ang full manifestation of the Word. Kaya ang sabi ni Brother Branham, pag ako'y namatay at nabuhay at namatay at nabuhay, pipiliin ko pa rin ang aking panahon kahit panahon pinakamahirap. Dahil sa ating panahon, inireveal ang kabuuan ng programa ng Diyos. Tingnan nyo, basahin nyo ang kasaysayan, even the succeeding generation ng church ages. Naghayag ba ang Diyos? Kay Luther naghayag. Ano lang ang inirestore kay Luther? Justification by faith. Ano ang inirestore sa panahon ni Calvin? Eternal security. Pagdating kay Luther, kay Wesley, anong inihayag? Sanctification. Pagdating ng Pentecostal, anong inihayag? Restoration of the gifts. Pero pagdating sa ating panahon, sa propeta ng Diyos, kay Brother Branham, the whole redemption plan of God. Binuksan, nahayag na sa atin yan, mga kapatid. Yung kabuuan, yung capstone sa ating panahon. Kaya, kung kayo rin lamang naman ay magbabasa ng mga ibang babasahin, basahin na ninyo ang mensahe ng propeta. Yan ang ating pundasyon ng pananampalataya. At the message of the prophet. Hindi nyo naintindihan yung Biblia, pumunta kayo sa mensahe ng propeta. Pag hindi nyo maintindihan ang mensahe ng propeta, puntahan nyo ang Bible. Mga kapatid. Tuloy tayo. Pagkalipas ng 20 years, hindi nila. A decree was given because of a prophecy had been uttered by God's prophet Jeremiah. God had kept His promise. So with one common faith, with one mind in one accord, a small number of the children got together and went to Jerusalem. After 70 years in exile, they returned to their homeland to rebuild their temple and to restore temple worship. Dahil doon sa decree, mga kapatid, na inihula ng propetang Jeremiah, kaunti lamang ang bumalik. Ang totoo, 3 stages ang kanilang pagbabalik. Hindi marami ang unang bumalik, mga kapatid. Ito ay pinangunahan ni Zerubbabel. Iilan lang sila, si Isra at sina Haggai, iilan lang po sila na bumalik para i-restore ang Temple of Jerusalem. Hindi marami ang binautismuhan ng banal na Espiritu Santo sa upper room. Only 120 disciple of Christ lamang, mga kapatid. Yan po ang type and shadow sa panahon ni Zerubbabel. Hindi sila marami, ilan lamang. Pero it's a Herculean tax. Malaki yung kanilang gagampanin. 120 disciples of Christ. Yun lamang ang binautismuhan ng banal na Espiritu sa Acts chapter 2. Kakaunti sina Zerubbabel at hindi biro ang kanilang hirap na dinaanan. Pero sunod-sunod ang kanilang pagbabalik, dumating na sina Jeremias later on. Ganon din tayo, mga kapatid. Hindi bultuhan dumating kaagad. Inilatag nila ang pundasyon with one accord, one mind. Iisa lamang ang kaisipan nila. Hindi dalawang kaisipan. Iisa lamang. Ano ang layunin nila? Ang maitayo ang templo ng Panginoon. Dapat ganyan ang kaisipan ng bawat isa sa atin. Eternal life is living for others. Ang iniisip natin, hindi ang sarili mo. Ang kapakanan ng kapwa mo ang palagi mong iniisip. Na maitayo natin ang spiritual temple ng ating Panginoon.
Dahil sa pagtatayo ng templong ito, bawat individual o bride of Christ, meron kang bahagi dyan. At walang kukuha ng bahagi mong yun. Ikaw mismo ang magtatrabaho nun. Dahil yun ay ibinigay ng Diyos sa iyo. Walang sino mang pwedeng umangkin sa iyo niyan. Kahit ang reward natin sa langit, mayroong nakalaang reward sa atin sa langit. Mga kapatid, hindi yun mapupunta kung kani-kanino lamang. Dahil pag binasa nyo sa Book of Revelation, meron kang bagong pangalan, tanging ikaw lamang ang nakakaalam. Ikaw lamang nakakaunawa yung nakasulat doon. Ikaw lamang yun. Hindi pwedeng malaman ng iba yun. Tanging ikaw lamang yun, mga kapatid. At yun ang alamin mo sa buhay mo. Alamin mo kung anong programa ng Diyos sa buhay mo. Mga kapatid. Huwag mong tingnan yung ginagawa ng iba. Bakit si ganito ganon? Anong pakialam natin kung yun ang proseso ng Diyos na ginagawa sa Kanya? Proseso ng Diyos yun. Sa buhay ng isang tao na yun, kung yun ang nais Kanyang maranasan. So, remember that Jerusalem was the one place that Jehovah had put His name there since the day of the Ark of Covenant was brought in the city of King David. Kailangang ibalik daw yung Ark of the Covenant. Saan? Doon sa siyudad ni David. Dahil after ng paglalakbay ng bayang Israel, dala-dala nila yung Ark of the Covenant. And then after nila, namatay na po sila. Di ba nangamatay na yung sina Joshua? Nasaan ngayon, sino ngayon? Yung mga high priest ang nag-iingat ng kabanantipan. And one day, si Eli, na siyang high priest, ay matanda na. Tapos meron siyang anak. Ang pangalan yata ay si Joel ba yun? At si Abia. Ang ginagawa ng kanyang anak, yung handog doon sa templo, inaagaw niya. Yung mga karning sinusunog doon, iniihaw, kinakain nila. At binibigyan yung kanyang tatay, kaya tumaba ng tumaba si Eli. Hindi lang yun. Yung mga naglilingkod na mga, kung tawagin sa panahon nito, yung mga madre, eunuchs, pinagsasamantalahan ni Joel at ni Abia, yung dalawang anak. Kung tama ang pangkuhan ko, kung yun ang pangalan ng dalawang anak na yun. Pinagsasamantalahan nila yun. Na ito ay nakikita ni Eli. Yun ang ginagawa ng kanyang mga anak. Hindi niya sinasawata yung kanyang anak. Sila nag-iingat ng kabanantipan. Wala pang hari nun. Time na yun. Nakipagdigma ang Pilisteo sa kanila. At sila ay unti-unting natalo. Ano ang nangyari? Sa pagkaalam ni Eli, dahil sa sobrang katabaan at katakawan ng mga karne, hindi na siya makaalis sa kanyang upuan. Nung marinig niyang nakuha ang kabanantipan, nabagsak siya at nabali ang kanyang liig. Buti na lang, di nabali yan. Sister kahapon, ano? Nabali yung liig ni Eli. Ano ang nangyari? Namatay ang kanyang anak, si Pinehas. Pagkamatay ni Pinehas, dahil natalo sila sa digmaan, yung asawa ni Pinehas, namatay sa panganganak. Yung bata na ipinanganak, naging katuksuhan sa kanila. Naging kakutyaan. Binubuli yung bata na yun habang lumalaki. Kasi ang bata sa Israel may kahulugan ng kanilang pangalan. At yung bata ay pinangalan ng Ekabud. Ang ibig sabihin, the Lord departed thee. Nagpapaalala na yung batang ito, habang siya'y lumalaki, umalis ang kaluwalhatian ng Diyos sa bayang Israel. Kaya ang hirap doon, yung bata na yon, lumalaki siyang binubuli siya. Yung mga maninuno mo kasi pabaya. Kaya yung kaluwalhatian ng Diyos, umalis doon sa Ark of the Covenant. Pero yung pinagdalhan ng Ark of the Covenant, salot. Di ba? Babasa niya sa Aklat ng Mga Hari. Kaya sabi nung, pati yung si Dago ng Diyos na napugutan ng ulo, ibalik na lang yan. 20 years na nasa bahay ni Abinadad. 20 years. Yung kabanantipan ay nandun sa sambahay na ni Abinadad.
High priest din yan si Abinadab, mga kapatid. Ano ang ginagawa ni Abinadab doon sa kabanantipan na nanduroon yung kautusan ng Diyos? Inuupuan, pag pinagpapatungan ng kape-kape, sagrado yun, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, anong ginagawa natin? Na naka-store dapat sa puso natin. Sagrado yan. Kagaya ba tayo ni Abinadab? Kagaya ba tayo ni Eli? Kaya umalis ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanila? Nung nalaman ni David na 20 taon na hindi man lang pinahalagaan ng sambahayan ni Abinadab ang salita ng Diyos, ang kabanantipan, ano sabi ni David? Ihahon ang kabanantipan. Yan ay isang naging pagkakamali ng hari ng Israel, si David. Hindi, ang pagkakamali niya dahil ihahon, hindi siya sumangguni sa Diyos. Sino ang sinangguni niya? Yung mga sundalo niya. At ang ginawa ng Israel, ipinahila sa baka ang kabanantipan. Habang lumalakad ang baka, natalisod yung baka. At nang makita ni Usa na madadapa yung baka, dali-dali niyang inalalayan yung kabanantipan. At nagalit ang Diyos at siya ay pinatay. Bakit? Hindi siya karapat-dapat maghawak ng kabanantipan. Hindi siya ang high priest na dapat magdala nun. Kaya kung ang isang manggagawa ng Panginoon na hindi tinawag para magdala ng salita ng Panginoon, magre-resulta yan ng kamatayan sa kanya. Kaya hindi biro ang pagiging manggagawa ng Panginoon. Kaya sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 10, siguraduhin mo ang pagkakatawag sa iyo. Dahil yan po ay pananagutan sa Panginoon. Sabi ni Brother Branham, naglilingkod sila hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Kung hindi ka doon tinawag, huwag mong subukan. Dahil si Usa, maganda naman ang kanyang hangarin. Pero dahil kulang sila sa wisdom, ang kabanantipan ay hindi pinapahila sa baka. Ang kabanantipan ay pinapasan ng mga saserdote, mga kapatid. May butas yun, may anggulya yun. Ipinapasok doon yung pampasan. At pinapasan ang kabanantipan. Ngayon, ano ang type sa ating mananampalataya ng kabanantipan? Ang salita ng Diyos, kaakibat ang sakripisyo sa pagdadala nito. Dahil yung tipo ng ipinapahila nila sa baka, ayaw nilang mahirapan. Mga kapatid, pag dinala mo ang salita ng Panginoon, merong persecution na mararanasan ka. Mga kapatid, kaya ang sabi ni Kristo, come unto me that ye are heavy and laden, and I will give you rest. And take my yoke upon you, and learn of me, because I am meek and nothing, and meek and lowly. Pasanin niyo ang inyong krus. Mag-aral kayo sa akin. So may persecution ka na mararanasan. Pero ayaw nila, ipinahila nila. Marami ang Kristiyano na ganyan ang gusto nilang buhay. Ayaw nilang makaranas ng kahirapan. Ang gusto nila ay puro na lamang prosperity ng kanilang buhay. Pero hindi po yan ang ipinangako ng Diyos sa atin. Dahil ang sabi ni Kristo, kung gusto mong sumunod sa akin, deny yourself. Kailangan tanggihan mo ang iyong sarili. Mga kapatid. Sino man ang hindi mag-iwan sa kanyang amang lalaki, sa kanyang inang babae, sa kanyang kapatid na lalaki, kapatid na babae, maging kanyang asawa, at maging sa kanyang sarili, hindi siya karapat-dapat sa akin. Kailangan tanggihan natin ang tawag ng ating laman. Kung susunod tayo, tinanggap natin ang salita ng Panginoon, yan ang simula ng persecution. Okay na sumisimba ka, mga kapatid. Okay na umaawit ka, okay lang yan. Aakbayan ka pa, marahil lang kaaway. Okay yan, tama yung ginagawa mo. Pero sa oras na ipinamuhay mo ang salita ng Diyos, yan ang simula ng persecution mo. At hindi na matutuwa ang demonyo sa iyo.
gagawa at gagawa ng paraan ang demonyo na ikaw ay tumigil. At ipinakitang halimbawa ang buhay ng ating Panginoon Kristo. Kaya pag tayo'y namuhay na sa salita ng Panginoon, ano sabi ng Biblia? Ang sino mang tatawaging Kristiyano ay magbabata ng may kahirapan. Kaya pag tinawag ka ng Kristiyano, pag sinabing Kristiyano, tagasunod ni Kristo, follower of Christ, magbabata ka na ng mga kahirapan. Mararanasan mo na ang persecution kahit sa mga kapatid mo. Di ba nakaranas? Walang hindi nakaranas sa atin ng mga ganyan, mga kapatid. Lahat tayo nakaranas. Minsan, sa kapwa pa natin, mga kapwa Kristiyano pa, nakakaranas po tayo ng mga ganong pag-uusig. Bahagi yan ng buhay ng Kristiyano. Dahil yung pananampalataya mo, katulad ng ginto, kailangang itest yan. Kung bibili ka nga ng isang bagay, kailangan mong itest kung gumagana. Ganun lalo na ang ating pananampalataya. Yung pananampalataya natin, papalitan ng pananampalataya ni Kristo. Ilalagay ni Kristo yung kanyang pananampalataya sa atin. Magkaiba ang pananampalataya natin at pananampalataya ni Kristo, mga kapatid. Meron bang pananampalataya si Kristo? Meron. Saan ang galing pananampalataya ni Kristo? Binigay ng kanyang Ama. Revelation chapter 1, the revelation of Jesus Christ which gave God unto Him. Mga kapatid. At yung pananampalataya lang natin, malamang ay masinsay lang po tayo, mga kapatid. So, itong templong ito, itong tabernakulo, itong kabanantipan na ito, naibalik din ito, mga kapatid. Noong mamatay si Usa, wala nang nagnasang humawak. Wala. Pero nung makita at marinig ito ni Obed-Edom, pinuntahan niya yon. Sabi ni David, Obed-Edom, diyan muna sa iyong sambahanan ang kabanantipan. Hindi tumanggi si Obed-Edom. Sa loob ng 3 buwan, Brother Empoy, pinagpala ang buong sambahanan ni Obed-Edom. At dahil pag binasa nyo yung mga awit, hanggang sa 16 na lahi ni Obed-Edom, naglilingkod doon sa templo. Ganun po, mga kapatid, ang biyayang tinanggap ng sambahanan ni Obed-Edom. Pinagpala siya. Kaya after 3 months, nagdesisyon si David, sumangguni na siya ngayon sa Diyos. Lord, gusto ko na pong iuwi ang templo ng Panginoon, ang kabanantipan ng Panginoon. Sa pagkakataong yun, sumangguni siya sa Diyos. At kinuha na ng kanyang mga tauhan. Pasan-pasan na ang kabanantipan. At nung makita ni Haring David na nandiriya na, dala-dala nila ang kabanantipan. Sa sobrang galak ni Haring David, sumayaw, natuwa, dancing in the spirit, hanggang nahubaran ang hari ng Israel. Anong sabi nung kanyang asawang si Mikal? Hari ka, tapos ganyan ang attitude mo? Nahubaran ka na? Nabaliw ka na? Anong nangyari kay Mikal? Sinumpa ng Diyos si Mikal. Naging baog siya. Hindi siya nagkaroon ng anak. At nanduro na sa kaharian ng Diyos ang templo ni David, ang kabanan ng Panginoon. Ang sabi ni David, igagawa ko ng templo ang Panginoon. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Ang langit ang aking luklukan, ang lupa ang aking tuntungan. Anong templo ang gigagawa mo sa akin? Pero dahil nakita ng Diyos ang pagnanasa ni David, kaya ang tawag sa kanya, a man after God's own heart. Sabi ng Diyos, Nathan, sige, puntahan mo si David, pero hindi siya dahil siya ay man of blood. Maraming pinatay si David. Isa sundalo yan eh. Yung anak niya, si Solomon, ang magtatayo ng templo. At itinayo ni Solomon ang templo sa loob ng 7 taon, mga kapatid. Type ng 7 iglesia ng kapanahunan. Dahil ginawa ang spiritual temple of God sa panahon po ng 7 iglesia ng kapanahunan. Yan po yung type nun. Kaya nung ito ay itinatayo na ni Solomon, ang mga kasangkapan kinukuha doon sa bundok. Dadalhin, ialalapat. Kapag hindi pa akma, dadalhin ulit doon sa bundok, ichichesel yon. Tapos ilalagay yun. At pag ito'y salpak na salpak, fit na, yun na yun.
Kaya ang iglesia, ano ang sabi ng Biblia? Fitly joined together. Parang isang katawan natin. Tingnan mo, mga ligaments, wala naman siwang dito. Ganyan ang templo ng Panginoon, spiritual templo ng Panginoon. Walang ingay doon sa loob. Wala, mamamatay sila kapag may ingay doon nang itinatayo ni Solomon ang templo. Tayo, ang ingay natin habang hinuhulma tayo sa spiritual temple of God, pag nakaranas ng hirap, puro na lang ganito, hirap na lamang. Ayaw ng Diyos yun. Gusto ng Diyos, tahimik lamang tayo habang Kanyang pinoproses tayo, mga kapatid. Pero kung ikaw ay puro ka reklamo ka na reklamo, matatagalan ang Diyos sa iyo, mga kapatid. Kaya, kapag ikaw ay naipit na doon, mga kapatid, hindi, bahagi ka na ng templo. Mga bato tayo. 1 Peter chapter 5, verse 1 up to 3. We are a living stone. Mga kapatid, tayo yung mga bato na inilalagay po doon. Tama ba ako? Verse 3. Ay 2 Peter yata yun. Tayo yung mga bato. Hindi. 1 Peter chapter 3 yata yun. Tayo yung mga bato, hanapin yung mga living stone. Tayo po yun, inilalagay doon. So, after 7 years, natapos na yung templo, inihandog po nila, naghandog sila. Ano ang nangyari? Bumaba ang presensya ng Panginoon. Pagbaba ng presensya ng Panginoon, bumabaligtad lahat sila sa lakas ng anointing ng Diyos. Yung programa hindi nasunod. Yung sikay na glory of God, nakita nila. Nagbunyi ang bayang Israel. Dahil nandun ang presensya ng Panginoon. Pero, paglipas ng panahon, yung sagradong templo ng Panginoon, pakilagay mo nga ulit, yung templo ng Panginoon, yan. Yang sagradong templo ng Panginoon, ano po ang nangyari riyan? Pag binasa nyo ang Ezekiel chapter 8 verse 16, umiiyak ang mga babae, ang iniiyakan nila, si Tamus. Nadumihan ang templong ito. Ano po ang nangyari sa templong ito? Pinahintulutan ng Diyos na yan po ay mawasak ng kaaway. Yan ay type sa atin. Pinahintulutan tayo'y mawasak na mahulog sa kasalanan si Adan. Nang si Eva ay nadaya. Pero kung paanong i-restore ang temple, tayo rin ay i-restore ng ating Panginoon as an spiritual temple of God. Mga kapatid. Kaya dahil malakas ng ulan, hindi ako palasigaw at ako'y mahihimatay 15 minutes. 15 minutes lang na ako'y sumisigaw. Himatay ako rito. Hindi kagaya ng mga dynamic preacher. So, ipagpapatuloy po natin ito. Dahil ito po ay, sa huli ko na lang sasabihin, doon po sa loob ng 7 taon na yan, mga kapatid, ang temple na ito, itong templong ito, naroon po yan sa pinakantuktok. Nasa taas yan ng bundok. Pinapanood ng mga tao ang kaluwalhatian ng templong ito. Overlaid with gold. Napaka ganda niyan, magnificent temple of God. Dahil yan ay nababalot ng ginto. Pag tinamaan ng araw, kumikinang po yan. Isipin mo na lamang na isang templo na puro ginto, tapos nasa tuktok ng bundok na kumikinang. Ganyan dapat tayo titingnan ng tao sa sanlibutan ito. Dahil tayo ay mga ginto, mga kapatid. Kaya ano ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 16? You are the light of this world, a city that set on hill. Isang syudad na inilagay doon sa bundok upang makita ang liwanag natin.
sa panahon ng kadiliman, dahil ang iglesia ng Laodicea ay ang panahon ng pinakamadilim na panahon. Ito yung panahon ng pagliliwanag natin sa mundong ito. Mga kapatid, dahil pagkaalis natin dito, cover all darkness of the earth. The whole earth was darkness. Tayo lang po yung nagsisilbing liwanag dito. Tayo ang nagsisilbing asin sa sanlibutan ito. Pero the moment na tayo ikinuha na ng Panginoon, ibig sabihin na rapture na po tayo, wala nang liwanag dito. Mawawala ang Espiritu Santo rito. Bakit mawawala, Pastor? Anong gagawin ng Espiritu Santo? When the fullness of the Gentile become in, wala na siyang tatatakan kapag nakumpleto na. So aalis na tayo, aalis na rin ang Espiritu Santo. Wala na ang Ebanghelyo rito. Saan na pupunta ang Ebanghelyo? Saan pupunta ang Espiritu Santo? Saan pupunta ang Ebanghelyo? Ibabalik sa original na caretakers ng mga oracles of God. Walang iba kundi ang bayang Israel. Sila po ang original na may-ari nito. Itong tinatanggap nating mensahe sa huling kapanahon ng ito, sila dapat ang nag-i-enjoy nito. Hindi ito para sa atin. Dahil kanilang tinanggihan, tayo ngayon ang nagtatamasa ng mga biyayang ito. Pero sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, huwag kayong magmalaki sa bayang Israel. Sila ay binulag pansamantala upang pumasok ang biyaya sa ating mga hintil. Pero kapag kompleto na yan, mga kapatid, itong tinatanggap natin pahayag na ito, sa kanila po talaga ito. Pahiram lang ito sa atin. Na sa loob ng 2,000 taon, ninanamnam natin ang biyaya ng Panginoon. Tinanggihan nila ang ang pundasyon. Tinanggihan po nila. Nireject nila ang foundation of the stones. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga, ang Diyos pag kumilos sa kaisipan ng tao, hindi mo kayang arukin bakit gano'n ang Diyos, di ba? Kaya nga, tingnan nyo, sa panahon ni Haring David, noong mismong propeta ng Diyos yan, sabi niya, tawagin mo nga David tawagin mo nga Jesse yung mga anak mo. Kasi nung papunta pa lang doon, takot na si Jesse. Dalawa lamang po ang dala ng propeta ng Diyos, sumpa at pagpapala. Kung hindi pagpapala, sumpa. In-welcome nila si Samuel. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, mahal na propetang Samuel? Sabi ni Jesse, tawagin mo yung mga anak mo, dahil sabi ng Diyos, papahiran ko isa sa anak mo. I-present ni Jesse ang kanyang mga anak na mga sundalo. Sabi ng Diyos, wala dyan. Ano ang sabi ni Samuel? May anak ka pa ba? Meron po. Kaso nasa bukid, nag-aalaga ng tupa. Tawagin mo nga, ultimo tatay, ikinakahiya si David. Bakit? Payat eh. Payat si David. Bata pa. Kaya mismo magulang, ikinakahiya siya. Tawagin mo yung iyong anak, papuntahin mo rito. Dumarating galing sa bukid, si David, hindi pa nakapaligo, amoy tupa pa. Hindi magandang amoy. Siyempre, kasama-sama niya yung tupa. Malayo pa lamang, sabi ng Diyos, Samuel, siya yung papahiran mo. Alam mo, mismo ang propeta ng Diyos, sabi, Lord, ito yung papahiran ko. Yung unang pinahiran ko, pinakagwapo at pinakamatangkad. Si Saul. Tapos ito, patpatin, payat na tao, ang liit. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Samuel, do not judge by the book, by its cover. Parang ganon. Hindi ako tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Ang tinitingnan ko yung puso. Na yan naman ang kalimitang ginagamit ng mga mananampalataya, kuno. Hindi naman tumitingin ng Diyos sa aking kasuotan eh. Ang tinitingnan ng Diyos yung puso ko. What is the abundance of your heart, your mouth is speak. Mga kapatid, dahil nung i-restore ang templo, ang unang inayo sa atin ay ang inner man, yung inner sanctum, para patungo yan sa labas. Kapag maayos na ang iyong panloob, imamanifest yan ng panlabas mong pagkatao. What is the abundance of your heart? Your mouth is speak. Propeta ng Diyos yan, sabi niya, payat ito.
Mga kapatid, yan ang mga sinasabi kong gumagamit ng bersikulo ng Bibliang hindi nila naiintindihan kung ano ang kahulugan po niya. Kahit Kristiyano na ordinary, hindi naman tumitingin ng Diyos sa panlabas na kaanyuan ko eh. Yung puso ko, ano ba talaga yung puso mo? Yan inilalantad yung panlabas mo kung ano yung panloob mo. Kaya ang isang mananampalataya, kung binago ka ng Diyos, inumpisahan kang binabago ng Diyos, hindi yung panlabas mong pagkatao, yung puso mo, yung kaluluwa mo, ang unang-unang binabago ng Diyos, mga kapatid. And then, magmamanifesta yung labas niya. Kaya sabi ni Kristo, what is the abundance of your heart? Kung ano ang nasa puso mo, yan ang lalabas sa iyong bibig. Kaya yan po ang prosesong ginagawa rin ng Diyos sa atin. Kaya nang pahira na itayo na si David, a man after God's own heart. Si David lamang ang nagnanasa na maghari sa Israel. Kasi alam nyo, pag naghari ka ng Israel, ang iyong nasasakupan, ikaw ang inutusan ng Diyos, na ang iyong nasasakupan, ipanumbalik ang kanilang relasyon sa Diyos. Hindi ganun si Saul. Dahil nang inutusan si Saul, paslangin mo lahat, Saul. Anong ginawa ni Saul? Nang hinayang. Hindi pinatay. At banapay, kinuha niya. Sabi niya, bakit? May naririnig akong iyak. Pinatay mo ba lahat? Opo. May naririnig akong iyak ng tupa. Ihahandog ko po sa Panginoon. Yun ang kanyang inihandog. Hindi yun nalugod ang Diyos sa ginawa niya. Simula noon, iniwanan siya ng Diyos. Hindi na siya kinakausap by the Urim Tumim. Isang araw, dinidigma sila. Nandiyan na yung mga kaaway. Ang tagal ni Samuel, hindi ako kinakausap ng Diyos. Kunin mo yung baka, iayos yung altar, maghahandog ako. Nung inihandog, dumating si Samuel. Anong ginawa mo? Doon na po, nagalit ng tuluyan ng Diyos sa kanya. Ganon din tayo, mga kapatid. Kailangan ipasakop natin ang buong kalooban natin sa ating Panginoon Diyos na buhay. Kaya, kung tayo po ay nakakaranas ng mga kahirapan ng buhay, sufferings, huwag nating kalimutan, mga kapatid. Tayo ay inilagay ng Diyos sa isang hurno, mga kapatid, upang ang mga impurities ng buhay natin ay mawala. Ang tanong, willing ba tayo? Katulad ng tatlong kaibigan ni Daniel na si Shadrach, si Meshach at si Abednego, na nung sinabi ng hari, kayong tatlong magkakaibigan, isasalang ko kayo sa apoy kapag hindi kayo lumuhod sa ginawa kong ribultong ito. Anong sabi? Kahit po ililigtas po kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran, at kahit hindi po kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin po kami luluhod dyan. Kaya sabi ng tatlong magkakaibigan, tara, punta na tayo ngayon doon sa apoy. Dapat ganun din tayo. Pag may pagsubok, sige lang. Sagupain natin ang mga pagsubok na ito, mga kapatid, katulad ng tatlong magkakaibigan. Bakit? I-refine tayo ng mga pagsubok ng buhay natin, mga kapatid. Pero kung ikaw ay aatras, ano sabi ng Biblia? Ang kaluluwang maatras, hindi ko kailanman kinalulugdan. Kaya pag may pagsubok, katulad ni Shadrach, Meshach at Abednego, go ahead. Dahil pagdating niya rin sa loob ng apoy, merong isang nakita siyang kasama. Tatlo lang yun ha, bakit apat na yun? Sabi riyan ay kamukha ng anak ng tao. Anak ng Diyos, mga kapatid. Sino yon? Si Daniel. Si Daniel yon. Kaya nga, ang pangalan ni Daniel, Belteshazzar. Dahil yon ang Diyos-Diyosan ni Nebuchadnezzar. Dahil yung ginawang ribulto, Brother Empoy, ribulto ni Daniel yon. Doon sila pinapaluhod ang pangalan ng ribulto, Belteshazzar. Ribulto ni Daniel yun mga kapatid. At nung sila ay pinasok na dun sa hurno ng apoy, nakita nila kamukha ni Daniel.
kamukha ng isang anak ng Diyos. In reality, si Daniel yon, the bride. Mga kapatid, anong ibig sabihin ng salita ng Diyos tungkol doon sa buhay ng tatlong magkakaibigan na yon? Kapag ang iyong kapatid ay nasa panahon ng pagsubok, samahan mo siya, ikaw ang magsilbing liwanag sa kanya. Katulad ni Daniel, ikaw ang magligtas sa kanya. Paminsan-minsan, huling talata, puntahan nyo nga, sa Philemon. Diyan na tayo magtatapos. Tingnan nyo si Philemon. Yung relasyon ng dalawang mag-amo. After Titus, si Philemon. Dito tayo magtapos. Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy, our brother, unto Philemon, our dearly beloved and fellow laborer. Ito, sulat ni Pablo kay Philemon. At sabi sa kanya, nagpapasalamat akong lagi sa verse 4, sa aking Diyos na ikaw ay binabanggit ko sa aking panalangin, sa pagkabalita ko sa iyong pag-ibig at sa pananampalataya mo sa Panginoong Hesus at sa lahat ng mga banal, upang ang pakikipagkaisa ng iyong pananampalataya ay maging mabisa sa pagkaalam ng mabuting bagay na nasa iyo kay Kristo. Sapagkat ako'y totoong nagagalak at naaaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang iyong puso ng mga banal ay nagiginhawaan sa pamamagitan mo, kapatid. Sabi niya, pastor kasi si Philemon sa Colossus. Kaya bagamat si Kristo ay mayroon akong buong pagkakatiwala upang ipagtagubilin ko sa iyo ang nauukol, gayon man alang-alang sa pag-ibig, ay bagkus akong namamanik kung sa bagay akong si Pablo ay matanda na at ngayon bilanggo ni Kristo Jesus. Literal siyang bilanggo, ha? Under house arrest siya, si Pablo. Nung siya ay under house arrest, nagawang isulat ni Pablo ang 14 epistles. Bahagi ito. At nang unang panahon, sabi riyan, ipinamamani ko sa iyo ang aking anak na aking ipinanganak sa aking tanikala, si Onesimo. Si Onesimo ay dating tauhan, alipin ni Philemon. Yan ang kasaysayan niyan. Sa panahon nila, in the Old Testament, kapag alipin ko si Brother Alan, mananatili siyang alipin ko at magsiserve siya. Pero pag tunog ng trompeta, lalaya siya. Pero ang ginawa nito, hindi na nga nakabayad sa akin, tinakasan pa ako. Tumakas si Philemon, ay si Onesimos. Ngayon, sa pagtakas ni Onesimos, sapat yun para ipapatay ni Philemon. Papapatay kita. Yun ang penalty, dadalhin kita sa korte para ikaw ay mamatay. Yun ang batas nila. Pero, nung habang nasa kulungan ito kasi, nakakulong ito, tumakas ito, si Philemon, si Onesimos, na-convert actually sa kulungan ito. Si Onesimos. Na-convert siya. Ngayon, nung siya ay ma-convert, naging kasama-sama siya ni Pablo at sinabi niya, yung si Onesimos, amo ko yung dati, may utang ako ron. Ngayon, sa batas po ng Kristiyano, walang utang na hindi mo dapat pagbayaran. Pagbabayaran mo yun. Hindi ka kasama sa rapture pag may utang ka. Pag may utang ka, kala mo, Lord, sana ma-rapture na, ay may utang ka pa. Gusto mong takbuhan yung utang mo. Hindi ka makakasama. Kailangan bayaran mo. Yun ang batas ng Kristiyano. Kailangan bayaran yun. Nung sinabi ngayon ni Pablo, ni Onesimos, may utang ako ron. Natatakot. Sabi niya, pumunta ka nga ron. Kasi inutusin siya, pumunta ka ng Colossus, Onesimo. Puntahan mo si Philemon. Punta ka ron. Ngayon, napilitan siyang magtapat. Hindi ako pwedeng pumunta ron. Mamamatay ako ron. Kaya ang ginawa niya, ipinamamani ko sa iyo ang aking anak na ipinanak sa talikala, si Onesimo. Na nung unang panahon ay hindi mo pinakikinabangan, datapwat ngayon ay pakikinabangan ka at ako man. Na siya ay aking pinabalik sa iyo sa kanyang sariling katawan, sa makatwid bagay sa aking sariling puso. Inutusan, hindi siya makatanggi si Onesimos. Dala-dala niya yung sulat para ibigay kay Onesimos. Sumulat si Pablo, dala-dala niya yung sulat. Naibig ko sanang pigilin siya sa aking piling upang sa iyong pangalan ay paglingkuran ako sa tanikala ng Ebanghelyo. Datapat kung wala kang pasya
ay walang anumang magagawang anuman, upang ang iyong kabutihang loob ay huwag maging tila pangkailangan, kundi sariling kalooban. Sabi ni Pablo, kung talagang ang pasya mo magbayad yan at mamatayan, wala ako magagawa. Yan ang sabi ni Pablo. Parang kinukonsensya na ngayon si Onesimus, si Philemon. Sapagkat marahil, sabi niya, sapagkat marahil nahiwalay sa iyo sa sandaling panahon, upang siya ay mapasayo magpakailanman. Ang galing ni Pablo, di ba? Sabi niya, pasamantala sigurong nahiwalayan. Ngayon ay pakikinabangan mo siya para maging kasama mo na magpakailanman, na hindi na alipin. Hindi na yung katulong mo nun, kundi higit sa alipin, isang kapatid na minamahal. Lalong-lalo na sa akin, ngunit gaano pa kaya sa iyo na siya'y minamahal mo maging sa laman at gayon din sa Panginoon. Kung ako nga ay inaari mong kasama, tanggapin mo na tila ako rin. Yan. At ngunit kung siya'y nagkasala sa iyo ng anuman, oo, may utang sa iyo ng anuman, ibilang mo sa akin. Di ba sabi ni Pablo, di ba may utang ka rin sa akin? Oo. Kaya halimbawa, nagkasala si Sister Marjorie kay Sister Janice halimbawa. May kasalanan. Hindi ko mapatawad si Sister Marjorie. Sis, pwede bang ibilang mo na lang sa akin yung kasalanan niya? Yan ang pamamagitan ng mga Kristiyano. May kasalanan si Sister Nalin sa akin. May kasalanan kay Brother Alan si Sister Nalin. Sis, pwede bang ibilang mo na lang sa akin yung kasalanan ni Brother Alan? Ako na lang ang magbabayad ng kasalanan. Di ba may utang ka rin naman sa akin? Ganun ang ginawa ni Pablo. Ganun din tayo bilang isang mananampalataya. Yung kasalanan ng iyong kapatid, pwede ba ibilang mo sa akin? Dahil yung kasalanan natin sa Diyos, inako ni Kristo. Anong sabi ni Kristo? Ama, pwede bang ibilang mo na lang sa akin ang kanilang kasalanan? Hindi ba nang pinagbababato si Stephen sa Acts chapter 7? Anong sabi niya? Ama, Panginoon, huwag mo pong ibilang sa kanila ang kasalanan, ang kasamaang ito. Inako lahat ni Stephen ang kasalanan ng kanyang mga kababayan. Nakabayubay si Kristo sa krus, sabi niya, Ama, patawarin mo po sila dahil hindi naman nila alam po ang kanilang ginagawa. Pwede bang sabihin din natin yan sa ating kapatid? Ibilang mo na lang sa akin yung pagkakamali ng iyong kapatid. Sa akin na lang. Brother, sa akin na lamang. Sister, sa akin na lamang. Yan po ay isang hindi mahirap ang pagpapakumbaba, mga kapatid. Dahil kung tayo'y mamumuhay sa galit, sa muhi sa ating kapwa, babalik na lamang ang Panginoon. Baka hindi na mabulot. At yan ay mag-umugat na sa ating pagkatao. Kaya, ang Biblia, ang sabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 16, if my memory serves right, ang salita ng Diyos, pakilagay, ay pakikinabangan saan? Sa pagtuturo, sa pagsaway. 2 Timothy. Yan na tayo. Yan na. Sabi ng Biblia, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, ay pakikinabangan din naman saan? Sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Kaya, kung may kasalanan ng ating kapatid, sino man, mamagitan ka. Sis, bilang mo na lang sa akin yung kasalanan, yung pagkakamali ni ganito. Bilang mo na lang yung pagkukulang niya. Bilang mo na, sa akin na lang yun. Ako na lang ang magbabayad nun. Dahil yan po ang itinuro ng ating Panginoon Diyos sa atin. Palakpakan natin ng Panginoon. Ama namin Diyos, salamat po sa umaga pong ito. Salamat sa mensahe na unti-unti naming binabaybay, Panginoon, ang pagtatayo ng templo sa panahon po ni Zerubbabel. At ngayon ay itinatayo naman ang spiritual temple sa buhay ng bawat isa sa amin. Katulad ng bayang Israel, meron silang stripe sa loob. May pagkakabahabahagi sila. May mga banta sa labas. Pero, Lord God, kung kami ay nagkakaisa, iisang kaisipan lamang kami. Iisa lang ang adikain namin, Panginoon. Hindi mahirap, Panginoon, na maitayo namin ang spiritual temple.
Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa gabi, sa hapong ito, sa umagang ito, Lord God. At patuloy na ingatan ang bawat isa. Maging ang mga kapatid namin na ng mga naapektuhan po ng bagyong ito. Pagpalain niyo po sila. Ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan, Panginoon. Salamat din sa buhay ng aming mga kapatid at kamanggagawa, sina Brother Empoy, na sa kanilang pagdalo sa gawain ito sa kainta, Panginoon. Nawa ay nakapulot po sila ng mga aral, Panginoon, na ito rin ay maiahat din nila sa kanilang congregation. Salamat o Diyos, pagpalain niyo po kami. Sa ngalan ni Jesus, tayo lahat magsabi ng Amen. Praise God. At tayo ay